Marcos 11:22-24. Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon." Amen. Ang Diyos magtagpa ng pagkakala sa pagkabasa ng kanyang salita, tayo po nanalangin. Ang Diyos Ama, salamat sa inyong mga salita na aking pong mapagbubulayan sa gabi nito. Salamat sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu na siyang dadaloy sa pamamagitan ng aking labi. Amen. Panginoon, ito'y umabot sa mga tao, sa inyong mga anak at lingkod na nangangailangan ng paglago, Panginoon, ng mas malalim na pagkakilala at mas malalim at mas malawak na pananampalataya sa inyo. Tulungan niyo po kami, Ama, na maunawaan po namin ang inyong ihahayag sa bawat isa at ako'y aming malakaran. Hindi lamang ngayon, kundi magpakailanman. Amen and amen. Amen. So sabi ko kanina, ay magsa-celebrate ng Yom Kippur ang mga Israelita. Diba? So, ano yung konting history lang sa Yom Kippur na sa-celebrate nila this coming week, sa Wednesday to Thursday. Ito ay isang pinakabanal na araw para sa mga Israelita. Dahil ito ang araw ng pagtubos ng kanilang kasalanan. Yom Kippur, the Day of Atonement. At sa araw na iyan, 24 hours silang mag-fasting. Hindi sila kakain, mga kapatid, mula sa sunset ng Wednesday night hanggang sa sunset ng Thursday night. So, pwede natin silang sabayan, mga kapatid, sa araw niyon, sa Day of Atonement. Pero, Yom Kippur, si-celebrate nila ito isang kautusan sa kanila na kailangan taon-taon nilang gawin para sa ikatutubos ng kanilang kasalanan. Pero sa ating mga kapatid, praise the Lord. Praise to the name of Jesus dahil hindi natin kailangan gawin yon. Hindi natin kailangan magpenitensya taon-taon. Bakit? Dahil pinubos na tayo, mga kapatid, sa pamamagitan ng buhay ni Jesus. Sabi sa Leviticus 16, kung gusto ninyong pag-aralan ang araw ng Yom Kippur or Day of Atonement, sabi ng Panginoon kay Moises, at sinabi ni Moises kay Aaron, ang punong pari, ang araw na iyon ay banal na pagtitipon ninyo. Mag-ayuno kayo at mag-alay ng pagkaing handog. Kailangan daw silang maghandog. Huwag magtatrabaho sapagkat iyon ay araw ng pagtubos ng kasalanan. So, they are forbidden to work sa araw na iyon. Ang hindi mag-aayuno ay ititiwalag. So, kailangan talaga nilang sumunod dahil kung hindi sila mag-aayuno at sila ay magtatrabaho, ititiwalag daw sila sa sambahayan ng Diyos. Hallelujah. Pupuksain sa harapan ng madla ang sino mang magtrabaho. Ito ay batas na dapat sundin sa habang panahon until their next generation. Ang mga apu-apuhan pa nila to the next generation ay kailangang gawin ito. Dahil ito ay kautusan ayon nga sa salita ng Diyos. Amen? Paano tutubusin ng kanilang kasalanan? Ito ay sa pamamagitan ng paghahandog ni Aaron. Ang pwede lang maghandog ay si Aaron, ang punong pari. Ang punong pari na si Aaron, siya lang ang makakapasok sa loob ng Holy of Holies, sa Ark of the Covenant, sa dakong kabanal-banalan dahil siya lang ang itinalaga. Ngayon, magbibigay ang mga Israelita sa kanya ng 2 kambing at 1 tupa. Yung sa 2 kambing, magbubunutan sila. Yung isa, yun yung ihahandog kay Yahweh, para sa katubusan ng kasalanan ng sambayanan ng Israel, at yung 1 kambing ay pakakawalan sa ilang, sa disyerto. At iyon ay ihahandog kay Azazel. Azazel, the spirit of living. Na siya yung kukuha, kumbaga. Siya yung ililipat, kumbaga, idadapon ni Aaron ang kanyang kamay sa ulunan ng kambing na iyon.
And then, idideklara niya lahat, i-confess niya lahat ng kasalanan ng Israel, at saka pakakawalan yung kambing sa ilang, sa disyerto, at yun na ipapadala kay Azazel. Para yung kasalanan na napunta dun sa kambing, ay mababalik kay Azazel. Ngayon, yung kambing na ihahandog sa templo sa loob ng dakong kabanal-banalan, yun naman yung ihahandog para sa ikatutubos ng kasalanan ng Israel. At yung tupa naman, isa rin ihahandog para sa ikatutubos at kapatawaran ng kasalanan ni Aaron at ng kanyang pamilya. Iyon ang kailangang maganap every day of atonement, every Yom Kippur, na kailangan nilang isundin, mga kapatid. Pero praise the Lord, di ba? Paano nga ba, ano ang katotohanan? Paano matutubos ang ating kasalanan? Kailangan ba natin gawin ang mga tradisyon na ito? Kailangan ba natin sundin? Sakop ba tayo ng mga kautusan na ito para lang tayo ay mapatawad? Hindi, mga kapatid. Hindi na dahil kay Jesus, mga kapatid. Amen? Ngayon, sabi dito sa binasa ko, ang hindi mag-aayuno ay itatakwil, sabi daw, diba? Ititiwalag sa sambayanan ng Israel. Ang magtatrabaho sa araw na iyan ay paparusahan sa harapan ng madla. Ano na lang kaya kung ganun yung, di ba, ganun kahirap na kapag tayo ay sumuway, ay sa harapan ng madla tayo paparusahan. Totoo ba? Totoo nga ba na may kaparusahan sa ating Diyos? Diba? Isang sa atin, sa pag-aaralan natin mga kapatid sa gabi ito, tunay nga ba ng Diyos natin, ang ating Panginoong Jesus, ay nagpaparusa, nagsusumpa mga kapatid. Pag-aaralan natin ang pagsumpa, sinumpa, dahil pag-aaralan natin sinumpa ni Jesus ang puno ng igos. Bakit nga po sinumpa ni Jesus yung puno ng igos na yan? Ang sarap-sarap ng bunga niyan eh. Bakit sinumpa ni Jesus? Diba? Diba? Panahon niya ngayon eh, yung fig tree, the fruit of the fig tree. Bakit kaya sinumpa ni Jesus? Ayan, nakibasa kayo sa akin. Basahin natin. Verses 12 to 14. Mark 11, verses 12 to 14. Kinabukasan ng Balik na sila mula sa kanya. Si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa kalayuan ng isang malabong Puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakain pa ng iyong bunga. Ang sinabi niya ngayon ay narinig ng kanyang mga alagad. Ngayon, sa paglalakbay ni Jesus, galing daw siya ng Betania. So, pabalik sila ng Jerusalem. Gaano kalayo ang Betania sa Jerusalem? Kung magbabas sa panahon natin ngayon, magbabas tayo from Jerusalem to Bethany, it takes 30 to 45 minutes or kulang-kulang isang oras. Pero sila ay, sa panahon na ito, wala pang sasakyan. So, naglalakad lang sila. Imagine niyo yung mga naglalako na sa Mount Olives, doon sa Gethsemane, doon sa pinag-prayan ni Jesus, di ba, pataas yun, pabundok. Lalagpas pa doon. Iyon yung nilakad ni Jesus. Lagpas pa ng Mount of Olives. So, naglakbay si Jesus from Bethany, pabalik ng Jerusalem, doon sa Old City. Naglakad lang sila. Gutom na gutom ang Panginoong Jesus. Gaano kalayo? 2 miles na kalayo. At kung lalakarin ay kulang-kulang 2 oras. Paakyat, pababa ka. At ang lakaran pa noon ay hindi simentado, kundi bako-bako ng lupa. So nagutom ang ating Panginoon sa paglalakad. Nung nakaramdam siya ng gutom, nakakita daw siya sa di kalayuan ng puno ng igos. Ito yung itsura ng puno ng igos. Maraming dahon. Maraming dahon. So, kung ikaw, imagine mo yung sarili mo gutom na gutom sa gitna ng disyerto at makakakita ka ng puno ng daming dahon. Siyempre, dahil gutom ka,
Isipin mo may sis Nanette nga kapag nasa bus lang tapos nakita niya yung dahon-dahon sa tabi-tabi, alam na niya, napipita kung anong klaseng gulay, di ba? Anong dahon yun? Ready na siya, expect na natin na may dala na siya dito sa church di ba? Dahil nakita ng mga mata ng maraming dahon, sabi. Diba? So, nilapitan ng ating Panginoong Jesus. Imagine niya, paglapit niya, ang purong nakita niya ay mga dahon. Puro dahon lang. Diba? So, nag-expect siya na, sabi dito, hindi pa panahon. Hindi pa panahon ng igos, ng fig tree, ng pagbubunga niya. Isipin natin, alalahanin natin, itong panahon na ito ay malapit na ang Pesach. Dahil malapit na yung pag-entry niya ng Jerusalem, yung palaspas. Hindi welcome si Jesus sa temple, sa Jerusalem. So malapit na yung Pesach. Malapit na yung Holy Week. So anong buwan ng Holy Week? Nasa buwan ng April. Ang pag-harvesting ng fig fruit is between July to October. So, kahit hindi pa panahon ng pag-aani or hindi pa panahon ng igos, at least may mga bulaklak or maliliit na mga hilaw, di ba? Expectin natin may mga hilaw, dapat dyan, ganito itsura na yung green. May mga ganyan na nakalawit-lawit sana dyan. Kahit hindi pa hinog. Di ba? Kaso, ang nakita ni Jesus, puro dahon, mga kapatid. So, super disappointed ang ating Panginoon. Nakakita ka ganyan, no? Sobrang daming dahon. Pag tingin mo, wala kang isang bunga. Kahit hilaw man lang, kahit matigas man lang, diba walang bunga. Kaya nang sabi ng ating Panginoon Jesus, wala nang makakakain pa ng iyong bunga, sabi niya sa bunga. Isinumpa niya. Dahil sobrang disappointed ang ating Panginoon Jesus. Diba? Ang sinisimbolize nitong puno ng igos ng dami-daming dahon ay parang mga mananampalataya ng Diyos na mananampalataya lamang sa physical, sa outlook. Panlabas. Nasa panglabas na anyo ang pagsamba sa Panginoon. Napakaganda, napaka-tempting sa mata, sa paningin. Pero sa kaloob-looban, walang bunga. Hindi nagbubunga ang Espiritu ng Diyos. Diba? Walang bunga, walang pagbabago, walang transformation. Ang Espiritu ay hindi kumikilos sa tao. Amen. Sabi nga dito, wala nang makakakain yung sumpa ng ating Panginoong Jesus kay sa puno ng igos. Wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Kung titingnan natin yung salita ng ating Diyos, hindi niya sinabi na mamamatay ka na, puno ng igos. Manunuyot ka na. Pero ang sabi niya, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Wala nga siya makitang bunga. Bakit sabi niya, wala nang makakakain ng bunga? Wala nang bunga Diba? Kung titingnan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon, dito natin malalaman that our God has the power to command all living things. Kahit ang puno, kahit sa anumang nilikha niya, may authority, may kapangyarihan ng ating Diyos na mag-command. Andun ang kanyang kapangyarihan na tayo ay kanyang bigyan ng kautusan. Na tayo ay kanyang pagsabihan, mga kapatid. Paano? Sa kanyang mga salita. Kailangan natin malaman ang salita ng Diyos. Para malaman natin kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Para natin malalaman kung wala tayong relasyon kay Lord. Mananatili na lang ba tayong nakikinig or nakikinig sa iba? Mananatili na lang ba tayong listeners? Diba? Our God is expecting us, mga kapatid, not only to be listeners, but also to be doers of the Word of God. Yun yung puno ng igos, inasahan niya na mayroong bunga kahit hindi pa panahon ng pag-aani or hindi pa panahon na maging hinog
pagdating niya at hinanapan niya tayo ng bunga, may maipakita man lang tayo kahit hindi pa hinog. Kahit anong bunga. Dahil alam naman ni Lord kung ano yung i-offer natin sa Kanya na offering natin na bunga natin, mga kapatid. Bakit? Dahil Espiritu niya yun. Bunga ng Espiritu ng Diyos yun sa buhay natin. Paano na lang pag umarap tayo kay Lord at hahanapin niya yung fruits of the Spirit? At wala tayong nakikita sa Kanya, wala tayong ihandol. God has the authority and power to command us. Amen. Dito rin masasabi natin, mga kapatid, sa aklat ng Marcos, dahil ang namumuno sa mga Israelita sa Jerusalem that time ay ang mga Roman Empire. So ito rin ay isang mensahe sa Roman Empire na dahil dumating ang Mesiyas at sila ay hindi kumilala sa Panginoong Diyos, gayon din sa mga Israelita, sa mga Hudyo, sa mga Pharisees, sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos, na hindi kinilala ang Panginoon. Sabi sa Isaiah, Israel is the vine. Diba? Jesus is the true vine at sila ang sanga. Sila ang original na sanga, ang mga Israelita. Kaya lang, nung dumating ang Panginoong Jesus, ang tunay the true vine, hindi sila nagbunga. Bakit? Dahil hindi sila nanampalataya sa Mesiya. Hindi sila nagsamba sa kanila. Hindi sila sumamba kay Jesus. Kaya nawala ang bunga. Imbis ng Jerusalem, ang mga Israelita ay magbubunga ng sagana dahil hindi nila kinalala si Jesus. Naging lanta sila. Nalanta na tuyod sila. Dahil yun ang kaparusahan sa kanilang Panginoong Diyos. At ito ay mensahe din sa Roman Empires na dahil sa kanilang pag-rule, pamumuno sa Israelita nang walang pagkilala sa Panginoon, dadating ang panahon sila ay wawasakin ng Diyos. Sila ay mawawala. They will be distracted. Hindi sila lalago. Ang kingdom nila hindi lalawak. Hindi sila ay magiging distracted. Wawasakin sila ng Panginoon. Amen? So, sa atin na mga mananampalataya, we must have faith. Kailangan natin magkaroon ng pananampalataya na hahanapan tayo ng ating Diyos. Mag-e-expect si Lord sa atin ng bunga. Fruits of the Holy Spirit. Fruits in discipleship, mga kapatid. First is the fruit of the Holy Spirit dahil yun ay sa atin magsisimula sa sarili natin. And kapag tayo ay nagkaroon ng bunga ng Holy Spirit, yung sarili natin nagkaroon ng transformation, pagkakatiwalaan tayo ni Lord na mag-disciple. Magdadalahan niya tayo. Mag-aakay tayo, magdadala tayo ng mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ng mga tao na nais din niya na maglingkod at makakilala sa Kanya. Amen? So kung titingnan natin dito, sinumpa ng Panginoon yung puno ng igos. Sinumpa niya agad-agad, di ba? Pero kung titingnan natin ang talinghaga sa Lucas, sabi ay, sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin yung puno ng igos. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Ito yung talinghaga ng puno ng igos na yung may-ari ng puno ng igos, na yung may-ari ng lupa, is 3 beses daw niya binabalikan. 3 beses niya binabalikan yung puno ng igos. At sa 3 beses na yon, meaning 3 years, every year, bumabalik siya at sinecheck niya kung may bunga yung puno ng igos. Pero sa loob ng 3 taon, walang bunga. Kaya sabi nung may-ari ng lupain, ng ubasan, putulin na lang daw. Pero anong sagot ng tagapag-alaga? Huwag po muna. Diba? Huwag daw muna. At bubungkalan niya, lalagyan ng pataba, lalagyan ng fertilizer, at baka sakaling next year daw, dahil may fertilizer, binungkal ang lupa, inalagaan, baka sakaling next year ay magbunga.
pumayag naman yung may-ari ng lupa. So may chance. Diba? Sa talinghaga ng puno ng igos sa aklat ng Lucas, may chance na magbunga yung puno ng igos. May pagkakataon. Basta't may pananampalataya tayo ng kapatid. Amen? Sabi nga sa Juan 15:8, kailangan natin magbunga. Bakit? Napaparangalan ng aking Ama kung kayo ay masaganang nagbubunga. At sa gayon, kayo ay magiging mga alagad ko. Amen? Sino daw ang napaparangalan? Hindi ang ating sarili. Ang ating Panginoong Diyos. Ang dakilang Ama. Amen? Ang kayang makiramdam, di ba? Kapag, di ba sa mga, ako, mga kapatid, dahil isa akong magulang. At kapag yung mga anak ko, every grading, at natutuwa sila kapag meron silang certificate of high honors, certificate of honors, at yung grade nila is 9 of 9 above or 85 above. Grabe ang tuwa nila. Excited sila magpakita sa akin ng kanilang achievement. Bakit? Alam nila na matutuwa ang kanilang magulang. May prize. May presyo nga yung graduate eh. 90, 500, 91, 92. May presyo na. Dati gift lang, pero ngayon nag-develop ang kanilang may ratings. Pero, di ba, yun yung, alam niyo, yun yung may reward. Di ba? It's because of the reward. Dahil may pinaghirapan, may pagbubunga yung kanilang pag-aaral, ang kanilang paghihirap, ang kanilang ginagawa. At sa atin naman, ako bilang magulang, syempre, para lalo silang ma-inspire, bibigyan natin sila ng reward. Diba? Dahil yun yung ating kagalakan. Diba? So, dito naman sa atin, spiritually, sa ating pagbunga ng masagana, napaparangalan daw ang ating Ama, ating Diyos Ama. Diba? Ako nga lang diba? Yung limited ang kaya kong ibigay sa aking mga anak. Paano pa kaya ang ating Diyos na walang limitasyon? Amen. Tingnan ninyo kung gaano kapal ang ating Biblia. Nandito lahat ng pangako ng ating Diyos. Diba? Napakaraming pangako ng ating Diyos. Kailangan lang natin maunawaan at isa pamuhay mga kapatid. Paano ba natin mapaparangalan ang ating Diyos? Paano ba tayo magbubunga mga kapatid? Especially sa situation natin mga kapatid. Tayo mga caregivers. Meron akong kakilala mga kapatiran natin na ang kanyang employer ay minuto yata o every segundo tinatawag ang pangalan niya. Parang nakakaano na, napitililing na yung nakakaano na sa tenga, di ba? Pero, dahil tayo mananampalataya ni Lord, anong sinasabi sa Galatians? Magkaroon tayo ng pag-ibig, pagtitimpi, kabutihan, pagtitiis. Diba? Yung mahabang pasensya sa lalut. Diba? Ang dami pa, fruits of the Holy Spirit na hindi natin yan makukuha sa employer natin, kundi sa puso natin. Dito yan magsisimula sa puso natin, sa sarili natin mismo, mga kapatid. May kaaway tayo, kahit gusto na natin sabunutan, ayaw na natin makita, pero Lord, I love you, Lord. I want you more. Gusto ko, Lord, ikaw yung more sa puso ko, kaya hindi ko siya kakabunutan. Hindi ko na lang siya kakausapin. Diba? Hindi nagpapatulog si Saba, si Ima. Sige. Sabayan na lang. Diba? Sabayan na lang ng devotion. Bluetooth. Worship. Diba? Prayers. Yun na lang. Why? Because we love God. At ang gusto natin nakahari sa puso natin is the Spirit of the Lord.
not the spirit of the enemy. Amen. The more that we ask Jesus to live in us, yun yung nakakapagbigay karangalan sa ating Panginoon. Dahil gusto natin na maging katulad niya. Hindi tayo magiging banal, mga kapatid. But the more we seek the Jesus in our lives, hindi tayo yung kikiyos. Ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Amen. Do we have faith on that? Amen. Kaya ni Lord, di ba? Sabi niya nga, walang imposible sa ating Panginoon. Kung gusto natin na magbunga, tutulungan tayo ni Lord. Kung ayaw natin, marami tayong alibay. Pag ayaw natin, talagang ayaw natin, di ba? Not until na magmula sa puso natin na tayo tulungan ng ating Diyos. Hingi tayo ng tulong sa Holy Spirit. Amen? Ito tayo sa lesson of the fig tree, yung katuruan noong sinumpa ng Diyos ang puno ng igos. Basahin natin, 20. Kinapagahan. Pagdamilay nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Diba? There is the power of the Word of God. Sabi niya sa last verse, ay wala nang kakain sa bunga mo. Sabi niya sa puno ng igos. Ngayon, nung bumalik ang mga alagad at si Jesus, kinabagahan, nadaanan nila yung puno ng igos na yun. Ano nangyari? Natuyo. Natuyo ang puno ng igos hanggang sa ugat nito. Wala. Tuluyan na siya na curse. Wala na. Nawala na yung favor na magbunga pa siya. Wala na yung chance na magbunga pa siya dahil hanggang sa pinakaugat-ugat nito natuyo na. Kasi wala nang chance. Putulin na lang yun. Tanggalin na lang para pagtaniman ng bagong puno. Ano makikita natin dito, mga kapatid? God's power to judge. God is our judge. He is our righteous judge. At kapag ang Diyos natin ay humatol, but only to have faith na malagayan na namin. Dahil nalalaman na natin na may judgment. Diba? May kaparusahan sa kasamaan. Amen? Anong nangyari dun sa puno ng igos nung ito'y natuyo hanggang sa ugat nito? Nawala na yung pabor. Nawala na yung favor ni Lord. Total distraction ang nangyari sa puno ng igos. Sabi dito, naalala ni Pedro ang nangyari dito, nung nangyari nung nakaraang araw, kaya kanyang sinabi kay Jesus, tingnan nyo, patay na. Patay na ang puno ng igos. Kahapon lang, ang dami pang dahon. Kita ninyo kanina, ang dami pang dahon, pero nung sinumpa ng Panginoon, namatay na hanggang kaulat-ugat nito. Ano makikita natin dito? Nakakalungkot, mga kapatid, na kaya ng Diyos wasakin ang mga nilikha niya kung ito hindi nagbubunga. Diba? Kung ang mananampalataya ay nagagamit ang buhay not for the glory of God, natanggalin na rin. Diba? Natanggalin niya because of His judgment. Diba? Kapag tayo nagkakasala, may mga consequences. Bakit? Dahil yun ay kagagawan din natin. Kapag tayo lumalayo kay Lord, tayo ang lumalayo kay Lord. Tayo ang lumalayo kay Lord, hindi siya. Nawawala ang presence. Nawawala yung power of the Holy Spirit. Nagtatampo. Minsan nakala natin pag tayo nagkakasala, nagdi-disobey, kala natin si Lord ang lumalayo. No. Tayo ang lumalayo. Tayo ang lumalayo sa presensya ng Panginoon. Tayo yung naglalagay ng hindrance, ng pader between Jesus and us. Paano? Dahil sa kasalanan. Dahil sa disobedience natin. Lahat tayo mahihina, mga kapatid. May mga
Bakit isinugo ng Diyos Ama si Jesus? Dahil alam ng Diyos na mahina ang tao. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin ng kalakasan. Kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya niya isinugo si Jesus. Just be humble. Magpakumbaba tayo mga kapatid. Diba, minsan, bakit hindi tayo nakakapag-humble kay Lord? Dahil, punong-puno na yung puso natin ng basura. Hindi na natin nalalaman kung alin dun sa puso natin yung tama at mali. Kung alin ba yung mga pagkakasala natin. Kung ano ba yung mga kahinaan natin. Minsan inaakala natin, yun na yung kalakasan natin. Yun na yung mga bagay na nakabubuti sa atin. Nasasakop na yung puso natin ng galit, kasamaan, pagiging makasarili, ano pa mga bagay. So God is telling us, mga kapatid, not para hindi tayo matakot na tayo ay parusahan, kundi para tayo magkaroon ng banal na pagkatakot sa ating Diyos. Amen? Banal na pagkakilala sa ating Diyos. Sabi niya, He is the righteous judge. Dahil kahit kailan hindi siya nagkasala. Kaya siya lang may kapangyarihan na tayo'y hatulan. Walang iba. Pero, sabi dito, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Have faith. Despite of judgment of the Lord, have faith. Manampalataya daw tayo, mga kapatid. Manampalataya tayo. Ano ba si Jesus sa buhay natin? Gaano ba natin siya kakilala? Gaano kalalim ang pag-ibig ni Jesus sa buhay natin na tayo tinanggap na pinatawad sa ating kasalanan? Amen? Gaano natin kakilala yung sarili natin noon? Kung gaano tayo karumi noon, pero tinanggap pa rin tayo ni Lord. Pinagpapala pa rin tayo ni Lord. Diba? Kaya sabi niya, manalig kayo sa Diyos. Manampalataya kayo sa Diyos. Dahil hindi ko kayo wawasakin. Hindi ko kayo isusumpa. Dahil mahal ko kayo. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya tayo tinawag ng Panginoon. Dahil noon, tayo ay talagang isusumpa, tayo wawasakin. Tayo dadalhin sa impyerno. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos at ayaw niyang maganap yung kaparusahan, yung sumpa na iyon, tayo kanya pinalaya sa sumpang ito. Ano yung pananampalataya? Ano yung faith na inaasahan ni Lord sa atin? Masabi sa Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen ba mga kapatid? Faith is believing and receiving. Sabi niya, faith is believing, maniniwala ka, may katiyakan ka, at may paninindigan ka sa mga bagay na hindi pa natin nakikita, hindi pa natin nararanasan, hindi pa natin nahawakan. Pero pinapanampalatayaan na natin na tayo ay tinugon. Yun yung faith na sinasabi ni Lord. Yung pananampalataya na kahit napakahirap ng sitwasyon mo, kahit ginigit-git ka ng employer mo, at ayaw kang palabasin na mag-day off, ay nakikipaglaban ka pa rin. Hindi ibig sabihin na makikipaglaban ka na awayin mo yung employer mo, kundi makikipaglaban ka sa pananampalataya mo na ako ay i-release ni Lord sa araw ng people. Amen. Yung salary mo, na laging kulang-kulang or hindi tama sa araw. Diba? May kipaglaban ka talaga sa prayers. Lord, alam po pangangailangan ko. Amen? What do I mean sa salita na pakikipaglaban? We are not fighting against flesh, mga kapatid, but we are fighting against the shins of evil, ang mga alagad ni Satanas na nasa paligid. Kaya paano natin sila lalabanan? Through prayers. Prayers with faith. Amen.
Basahin natin sa 23, malapit na po ako matapos. Tandaan ninyo ito. Kayo nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan. Maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito ay mangyayari. Amen? Yung sasabihin mo sa bundok na umalis at tumalon sa dagat. Unbelievable, di ba? It's a miracle. Pero anong tinuturo ni Lord dito, mga kapatid? Na sa ating pananampalataya, huwag natin limitahan. Huwag natin limitahan ang ating pagtawag at paghingi sa Panginoon. Dahil ang Diyos natin makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, at ito nga ay mangyayari. Katulad ng power ng commandment ni Lord doon sa puno ng igos, di ba? Kinabukasan natuyo ang puno ng igos dahil sa kapangyarihan ng kanyang salita. Di ba? Pinigyan na tayo ng authority ni Lord. Dahil nasa sa atin ang Spirit of the Lord. Di ba? Kailangan lang natin ng faith. Faith-filled prayer, mga kapatid. Yung pananalangin natin na hindi lang paulit-ulit na binibigkas ng mga labi natin, kundi yung pananalangin na nagmumula sa puso natin, mga kapatid. Diba? Yung kauhawan natin, Lord, tulungan mo ako, yung asawa ko. Hindi ko matabihan dun sa ospital. Sinong tutulong sa kanya? Ikaw ang tumulong sa kanya, Lord. Diba? The Lord, ang haba ng listahan ko, Lord. October pala. Lord, yung budget ko hanggang December, pero October pa lang, sakto niya na yung budget ko hanggang December. Lord, help me. I believe you are our great provider. Diba? Believe in the power of the tongue. Amen. What you declare in Jesus' name will happen. Will happen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ano mang hilingin ninyo sa pangalan ko, sabi niya sa John 14, ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama. Para daw maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, sa pangalan ni Jesus, ito ay aking gagawin. Amen. Yun yung faith. Faith to the power of the Lord. Kaya, God is also expecting us to have a faith-filled prayer. Diba? Kahit maiksi lang yan, kahit gaano pa kahaba yan, ang mahalaga, makita ni Lord yung nasa puso natin na mayroon tayong pananampalataya. Amen. Last, mga kapatid, we are blessed. We are not cursed through the blood of Jesus. Last, basahin natin. Tinubos tayo ni Kristo para sa sumpa ng kautusan ng siya ay sinumpa sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang pagpapalang ng pinangako ng Diyos kay Abraham ay makapagpangin ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong pinangako ng Diyos. Amen. Inubos na daw tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan, mga kapatid. So, bukod sa pagiging self-righteous, punta ko sa mga Israelita. Diba? Dahil they are very busy obeying the Torah. Sa pagsunod sa Torah, sa mga kautusan, sa pagsunod sa mga traditions nila, kailangan gawin nila, sundin nilang Yom Kippur, kailangan magtayo sila ng suka, ng tabernacle sa Sukkot, kailangan nilang maglinis ng sobra-sobra, todo-todo sa Pesach, yung mga bagay na yan, at inawalang bisa ng Panginoon. Walang kapangyarihan na yan. Dahil pinubos na nga tayo sa sumpa ng kautusan. Dahil nga, diba, sa kautusan, ang hindi makakasunod sa kautusan ay hindi pagpapalain, kundi susumpain, mamamatay. Yan ang sumpa ng kautusan. Sabi pa dito, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sinong tinutukoy dito
punong kahoy, si Jesus. Diba? So, dahil sa pagkamatay ni Jesus sa punong kahoy, doon sa cross, diba? Tinanggap na lahat ni Lord, lahat ng galit ng Diyos. Tinanggap na niya na tayo dapat ang magdurusa, tayo dapat ang aako. Pero lahat ng galit ng Diyos dahil sa kasalanan ng sanlibutan, inako niya. Kaya tayo wala ng kapangyarihan sa atin. Tayo ay tinubos niya. Ginawa ito ni Kristo upang tayo ay pagpalain. Amen. So we are not cursed anymore, mga kapatid. We are blessed through the blood of Jesus. Amen. Sabi niya, pinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil. Tayo yun, mga Gentiles, sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig. Amen. Believe in the power of faith in God. Sabi niya nga, diba? Nanampalataya tayo at may kapangyarihan kapag tayo nanampalataya sa Panginoon Jesus. Amen? Do you believe in the power of God, of Jesus? Amen? Amen. So, sa panahon ngayon, mga kapatid, sa sitwasyon ng bawat isa, ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Amen. Sukatin natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Sukatin natin. Sukatin din natin yung sarili natin. I-check natin yung mga puso natin. Kung may mga bagay pa na hindi tayo may susurrender kay Lord, tayo magpakumbaga. Amen. Ang Diyos natin ay puno-puno ng pag-ibig. Huwag na tayong magmatigas. I-reveal natin kay Lord, ilapit natin lahat kay Lord. Amen. At tayo ay kanyang pinatawad na. Tayo ay kanyang pinagpagan na. Amen. So praise the Lord, tayo manalangin. Diyos, salamat po Panginoon sa inyong mga salita. Salamat po Diyos sa iyong pag-ibig. Salamat Panginoon na ikaw ang siyang namatay sa krus. Panginoon. Inako niyo po, Panginoon, Lord, lahat ng sumpa at galit sa amin. Lord, dahil kami po'y makasalanan. Salamat, Panginoon, Lord, God, na hindi na po kami, Panginoon, alipin ng kasalanan, kundi, Panginoon, Lord, God, kami po inyong kaibigan, kami po iyong tagapaglingkod, kami po inyong alipin, Panginoon, Lord, God, ng inyong pag-ibig, ng inyong katuwiran, Panginoon, Lord, God. Kaya, Lord, O God, Lord, manatili kayo sa aming puso at isipan, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita, Panginoon. Hindi pa namin nahawakan, hindi pa namin naranasan, Panginoon. Pananampalataya sa iyo, Jesus. Na Lord God, na wala kang limitasyon at sa inyo po'y walang mahirap, Panginoon, Lord God. Thank you, Jesus, Lord God. Hallelujah. Tinataas po namin